Ang reading natin today is reading ng ating mga my dear Scorpio. So hello mga my dear Scorpio, kumusta po kayo? I hope and pray mga my dear na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating reading is nasa mabuti kang kalagayan. So once again mga my dear Scorpio, ang gagawin po natin ngayon ay general readings. Hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay. So tingnan natin kung ano ang masasagap natin na energy para sa yung second half of May. Alam mo ka, may problema ako sa mic na to. Bumababa siya ng bumababa. Okay, so tingnan natin. My dear is Scorpio. I know mga my dear, ayaw talaga ng iba sa inyo ang binabalikan ang past, pero sometimes we have to. Okay? So, ang first card natin is energy ng past. The Page of Sword. Okay? So, the sign of praying. Okay? Parang meron ka ditong hinihingi, my dear, sa energy ng past. Okay? Posibleng energy ng wisdom kasi merong book. Clarity, pwede. Pero yung energy na nire-release niya, my dear Scorpios, parang meron kang hinihingi. Parang more on wisdom, clarity, yun ang nakukuha ko sa card na to. So, tingnan natin, the energy yan ng past, actually, hindi naman na talaga ganun ka-importante yan, pero I need to have that card. Okay, kailangan ko siya. Kasi sometimes may mga energy na naka-vase or nakadugtong pa rin sa past. So, next card natin is yung energy mo today, yung energy mo ngayon, the Five of Pentacles. Okay. My dear, this is more on pera. Okay? So, i-ano ko lang my dear ha, kasi ilang card lang to, 5 lang to eh. So, susubukan natin ipigain talaga yung message nito my dear. Okay. So, nakakakuha ako dito my dear Scorpio that siguro, for some of you is nag-expect, nangihingi kayo ng tao na tutulong sa inyo. Katuwang sa buhay, okay, posible. Nararamdaman ko rin sa card na to as of this moment na parang may mga tao my dear Scorpio na parang ayokang tulungan. Okay, sa energy ng Five of Pentacles, okay? Parang madamot sila my dear pagdating sa help. Nakukuha ko rin sa card na to na siguro nung meron ka or kung meron kang maitutulong, hindi man my dear literal na sa usapin ng pinansyal, I can feel na parang very bukas na bukas ka sa kanila my dear. Yung parang typical my dear na tutulungan mo sila ng wala ka namang ine-expect my dear na kapalit. Okay? Hindi lamang to my dear usapin ng pinansyal, pero pwedeng usapin ng kahit anong help, okay? I can feel na parang ganon. Pero nararamdaman ko sa card na to na parang pinagdadamutan ka, my dear, pagdating sa usapin ng help. Parang ganon, okay? So, if you are asking, my dear, in the past for clarity, okay? I think ito na yung sagot. Okay, I know, my dear, parang hindi siya maganda na pinagdadamutan ka or parang pinagtataguan ka or parang ayaw kang tulungan. Pero sometimes, ito kasi, my dear, yung way ng ating buong may kapal para imulat ka dun sa isang bagay na ito lang gusto nila sa'yo, parang ito lang ang silbi mo sa kanila, ito ka lang sa kanila, yung parang ganon. Pero sa card kasi na to, my dear, you need help. Sa usapin ng pinansyal, sa usapin ng emosyonal, you need help. And I think, my dear, ito yung way, okay? Ito yung way o ito yung pamamaraan, my dear, ng ating buong may kapal para masagot or ipakita sa'yo yung mga dapat mong makita. Lalo na, my dear, pagdating sa tao. Okay? Pagdating sa tao. So, tingnan natin, my dear. Of course, this is clear na energy ng past, present, and future. Tingnan natin, my dear, yung future para medyo lumubag naman ang ating kalooban. Okay, we have here the energy. Oh, my gulay. My dear, why? This is the Nine of Sword. Okay. Okay. This is stress, overthinking, my dear. Sige, let me just say this. Hindi maganda yung future, my dear Scorpio. This is hindi siya maganda. Ngayon pa lang, my dear, teka lang, kunin na natin yung ibang mga cards, okay?
The Ten of Pentacles, okay. Posibleng nasa loob ng pamilya. Okay, nasa loob ng family, relationship, wait lang. Kapit lang, my dear Scorpio. The Ten of Wands, okay. 10-10, taas baba. Okay, my dear. Hindi, kaya natin to ginagawa, my dear Scorpio, is, di ba, para, of course, para hindi katakutan kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap, bagkos mapaghandaan kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap, and, di ba, hindi naman to fix na energy, okay? So, explain ko sa'yo, detail by detail, my dear. Sa energy ng past, my dear, you're asking something sa universe, okay? You're asking something sa universe, and kung ano, my dear, yung nangyayari ngayon, isa yan sa mga hiniling mo. Okay? Nagkakaroon ka ng problema sa usapin ng pinansyal, sa usapin ng pera. Tumatahimik yung paligid mo, my dear Scorpio. You feel na parang walang family. You feel na parang walang relationship. You feel na parang walang friends. Kasi yun yung winish mo. Okay? Pakiramdam ko yun yung isa sa mga hiniling mo, my dear. Itong top na energy na to, my dear, this is energy ng family. Okay? Posible for some of you is nag-expect kayo ng help from your family. Okay? For some of you, my dear, is tulungan. Parang ganun. Give and take. Sabi ko nga sa iyo, my dear Scorpio, nung mga times siguro na meron kang something, meron kang maikukontribute, meron kang maibibigay, you are there. Okay? You are willing na tumulong, na mag-share. Hindi lamang sa usapin ng pinansyal, pati na rin sa usapin ng emosyonal, to give advice, to give comfort, love, sa mga taong to. And once again, this is a general reading, my dear Scorpio. So, hindi lamang to sa relationship, hindi lamang to sa family, hindi lamang to sa friends. It depends on your situation. Depende sa situation mo, my dear. But, sinasabi dito, my dear, that you need to face this alone. Ibig sabihin kung ano yung problema na pinagdadaanan mo, my dear, kailangan i-program mo, my dear Scorpio, yung sarili mo na kaya ko tong mag-isa. Kasi, hindi ka naman talaga as in talaga, my dear Scorpio, mag-isa. Okay? Malamang ang hinahanap mo is physical na help, physical na love, physical na, alam mo yun, something na nararamdaman mo, something na nakikita ng dalawang mga mata mo. Pero, never ka, my dear Scorpio, naging mag-isa. Dito sa part na to, my dear, ng second half of May, ginigising ka, my dear, ng ating buong may kapal, na darating yung araw na mayroong mga tao na posibleng tinulungan mo or minahal mo, my dear, na i-abandon ka. Okay? This is the time, my dear, na parang mag-detach ka ng konti. Do not expect too much sa mga tao sa paligid mo, my dear. Kasi hindi maganda yung energy ng future, my dear. This is not nice. Sinasabi dito, my dear, na darating yung araw, itong mga tao na ito, it really doesn't matter kung nasaan. Ayaw ka bigyan ng overthink. Ayaw ka mag-overthink, my dear. Pero I want you to face the reality, my dear Scorpio. Na darating yung araw, my dear, na itong mga tao na to, na akala mo, nasa likuran mo, na alam mo yun, backup dancer mo or something, darating yung araw, my dear, na sila yung hihila sa'yo pababa. Kino-confirm dito, my dear. And most of it is nasa loob ng circle mo, my dear, as in sobrang close sa'yo. Nakukuha ko rin dito, my dear, na baka nagkakaroon ka ng problema ngayon sa usapin ng pinansyal or nagkakaroon ka ng struggle as of this moment kasi nag-overgive ka. Nag-overgive ka, my dear. Ibinigay mo lahat. Okay? So, itong energy ng future, pwede na itong kasi while you are watching this, hindi pa naman second half of May. Hindi pa naman 16 hanggang sa katapusan, my dear Scorpio eh. So, there's a tendency, my dear, na ito yung mangyayari talaga sa second half. The Nine of Swords. Magkakaroon ka ng pakiramdam, my dear Scorpio, na hinihila ka nila pababa. Na kailangan mo ngayon ng help, kailangan mo ng something, pero wala sila. Look at this, the Ten of Wands. All by myself ka, walang gustong magpresenta ng kamay, my dear Scorpio, na sasabihin sa'yo na, Scorpio, halika, tutulungan kita dyan sa mga wands na yan. Wala. Kasi, may mga tao, my dear Scorpio, sa paligid mo, na take lang ng take. Take lang ng take. Pero once again, my dear, I think, my dear, hiniling mo to sa ating buong may kapal, na gusto mong makita. Hindi man ito, my dear, yung pinaka-eksakto na gusto mong mangyari. Pero, I think ito yung way niya para ipakita sa iyo, my dear, yung totoong kulay ng mga tao sa paligid mo. Yung halaga mo, yung value mo, my dear, sa mga tao sa paligid mo. Nine of Swords
is energy na very stressful, my dear, connected sa overthinking, sleepless nights, my dear. Ngayon, habang pinapanood mo to, my dear, samot-sari ang nangyayari sa'yo. Problema sa usapin ng pinansyal, meron mga tao na ayaw kang tulungan, nagkakat, my dear, ng connection sa'yo. Okay? Ayaw kang kausapin, ayaw kang tulungan, kasi nabaliktad na yung sitwasyon, my dear Scorpio eh. Ikaw yung nangangailangan ngayon. Okay? Pero, pag nabaliktad na naman ang roleta, my dear, at ikaw na naman yung okay, at sila na naman yung nangangailangan, nandyan na naman sila. And, ayoko, my dear, I'm not telling you, my dear, na mag-ano ka ng hate, lalo na kung sa pamilya mo to. Yung sinasabi ng card is, you need to wake up. Kailangan mong magising, my dear, kasi may mga tao talaga minsan na nandyan lang sila because may benefits. Meron sila nakikita sa'yo. Meron something. Okay? You need to train yourself, my dear, na itong mga tao na to, it really doesn't matter kung nasaan sila, my dear, sa circle mo, will come and go. And ang masama pa dito, my dear, is posibleng hihilahin ka nila pababa. Okay? So, hindi maganda ang second half of May for you, my dear. Okay, another 10 of Cups. My dear, nakukuha ko dito sa 10 of Cups. Nakukuha ko dito sa 10 of Cups, especially dun sa mga naghiwalay na. Tapos ikaw gusto mo maging maayos yung relationship nyo. My dear, hindi pwede na ikaw lang yung may gusto na maayos yung relationship. Kailangan siya din. Gusto niya rin maayos yung relationship. Both of you, maayos yung relationship. Okay? Pagdating naman sa usapin ng financial, my dear, yes, masarap tumulong sa pamilya. Masarap magbigay ng tulong sa pamilya. Makita mo umaasenso din ng pamilya mo. Pero, kailangan din nila tulungan yung sarili nila, my dear Scorpio. They need to help themselves. Kasi hindi ka naman habang buhay nandiyan dyan. Okay? I hope, my dear, na magkaroon ka ng clarity sa reading na ito. It is just a 5 card spread, pero napakabigat nitong reading na to, my dear, especially itong card na to. Mararamdaman mo sa second half of May, my dear, 16 hanggang sa katapusan, ang tahimik ng mundo, my dear. Yung meron kang problema, pero walang gustong dumamay sa'yo. Yung hindi mo naman talaga kailangan talaga ng pera, gusto mo lang na makakausap. Siguro, for some of you, kailangan talaga ninyo ng pera, pero for some of you, kailangan lang ninyo ng makakausap. Kailangan lang ninyo ng makikinig sa inyo, pero wala. As in, wala. At ang mahirap pa dito, my dear, there's a tendency na maramdaman mo, my dear, sa second half of May, na meron mga tao na parte ng buhay mo, na meron ka namang magandang nagawa sa kanila, pero hindi mo maipaliwanag sa isip mo, my dear, bakit? Bakit kailangan nyo akong hilahin pababa? Kasi tingnan mo, my dear, ang future card mo. Mga kamay, my dear. Okay, mga kamay na hinihila ka pababa. Hindi man literal to na as in like ginagawan, hinihila ka ng ano, pwede naman may na, kasi this is energy of sword, energy ng mind. So, posibleng gusto nila may stress ka, gusto nila, alam mo yun, parang hindi sila nag-iisip, my dear Scorpio, if ano yung nararamdaman mo as of this moment. Hindi nila iniisip kung nakakadagdag ba sila, kung okay ka lang ba? Yung mga ganun, my dear Scorpio, na energy. So, my dear, once again, ika-clarify ko lang yung bottom deck of the card. This is the 10 of Cups, my dear. Sa relationship, my dear, dapat dalawa kayo na gustong maayos yung relationship and family. Hindi pwede na ikaw lang. Sa family, walang masamang tumulong, my dear, pero kailangan mo makitaan sila ng effort, my dear, na gusto din nilang tulungan yung mga sarili nila. Kasi you will not be around, my dear Scorpio, forever. 'Di ba? Hindi ka binasbasan na mabubuhay ka, my dear Scorpio, forever para tulungan at suportahan sila. So, kinakailangan, ngayon pa lang ipakita na nila sa'yo, my dear, especially doon sa mga tao na tinutulungan mo, na pinapahalagahan nila yung help mo. Okay? And, magpakita sila ng love, concern. Tanungin ka lang, my dear Scorpio, kung kumusta kay Scorpio, kumusta ka dyan? Kumusta ka sa work mo? Okay ka lang ba? Yung ganun. Subukan nilang solusyonan yung mga problema nila ng sila-sila lang. Lalo na kung hindi naman ganun kabigat, hindi yung kalit-lit na problema, diretso ka agad kay Scorpio. Yung ganun na nakukuha ko dito, my dear. Kasi this is the time, my dear, na hirap ka
na kumapit doon sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo sa energy ng Ten of Wands. As in, pinipilit mo, my dear. Ito yung typical na hindi mo alam kung paano mo may tataguyod yung isang bagay, pero pinipilit mo, my dear Scorpio. Pinupush mo talaga, my dear. Okay? Pinipilit mo, you are trying your best na, parang sinakausap mo dito yung sarili mo na, ay, kaya ko to, sige la. Ang mas masakit kasi dito, my dear, is yung makita mo mismo ng dalawang mga mata mo or maramdaman mo, my dear Scorpio, na itong mga tao na to, na akala mo talaga all this time kakampi mo, dahil kapamilya mo, dahil asawa mo, dahil kaibigan mo, sila pa yung gumagawa ng paraan talaga. Hindi ko alam kung intentionally, sinasadya ba nila, aware ba sila or hindi? Pero ang sakit pa rin kasi nakikita mo, may dear Scorpio, with your two eyes at nararamdaman mo na bakit ganun? Parang hindi sila concerned. Parang wala, hindi sila concerned sa akin. Wala silang pakialam. Parang ganun. Okay? So, malakas dito, my dear, yung energy ng family. Sobrang lakas ng energy ng family over here. And I think, my dear, nasabi ko na lahat ng kaya kong mapiga sa reading na ito. I hope, my dear Scorpio, na makatulong sa'yo ang ginawa nating reading para sa second half of May. And, yun. So, mga my dear, ito ang reading mo para sa yung second half of May. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Hit po ang notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng sa aking mga upload. Ganun din po, my dear, sa iba natin social media platform, Facebook and TikTok. Paki-like and follow po na lang ako sa mga ibang mga social media platform. Free to like, free to share, free to comment, mga my dear, sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.